Katulad ng normal niyang aktibidad araw-araw, sunod-sunod na pulong ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong linggo. Pero pinaka-highlight nito ang pagsalubong sa mga atletang Pinoy. Balikan natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa ulat ni Alan Francisco. Sunod-sunod na pulong ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong linggong ito. Nitong Lunes, pinangunahan ng Pangulo ang sectoral meeting para pag-usapan ng panukalang magtatag ng Cabinet Cluster for Education. Layo nito na mapalakas ang pagbabantay at koordinasyon sa mga education agencies para matugunan ang mga hamon sa sektor ng edukasyon. Matapos ang edukasyon, pagpapasigla naman sa turismo ang tinalakay sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Binigyang diin ng Pangulo ang potensyal ng turismo para iangat ang ekonomiya ng bansa at makalika ng mga trabaho. Pinag-usapan sa pulong ang National Tourism Development Plan 2023 to 2028. Nakapaloob sa plano ang mga programa para maging isa sa pangunahing destinasyon sa Asia, ang Pilipinas. Punong-puno naman ang siglang Malacanang nang i-welcome ng First Family ang mga atletang Pinoy na lumahok sa 2024 Paris Olympics. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng Pangulo ang mga atleta dahil pinagaganda nila ang pangalan ng mga Pilipino at ng Pilipinas. It is now in the international stage. And so we can see that ulit, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Alam ko na iniisip ninyo, gymnastics, boxing, di ba, sa pole vault, yan yung iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo, na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. Nasa 50 milyong piso ang ipinamahagi ng Pangulo sa mga atleta at coaching staff, kasama ang Presidential Medal of Merit na ibinigay kay Carlos Yulo at Presidential Citations para sa iba pang mga atleta na nakakuha ng medalya. So, I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. And hopefully, if we really work together and start to prepare for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics. Naging mabunga rin ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Sa unang araw pa lamang ng kanyang state visit sa Pilipinas, ilang kasunduan agad ang nalagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dyan ang recruitment ng Filipino healthcare workers sa Singapore at ang pagtutulungan sa climate change financing. Ngayong taon, ang ika-55 anibersaryo ng diplomatic ties ng Pilipinas at Singapore na formal na napagtibay noong May 16, 1969. The Philippines remains optimistic in fostering closer and enhanced cooperation with Singapore in existing areas such as defense and security, trade and investment, and new areas such as sustainability and in energy. MOUs in the fields of health and maritime security are already in the pipeline and we anticipate for them to be finalized in the very near future. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.